Good morning! Happy Love and Purity Sunday, Church! Good morning, good morning! Together, let's lift our praises to God as we celebrate His love that is not temporary, not seasonal, but constant, faithful, and everlasting. Amen po ba? Amen! As Psalms 89:1 says, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through
that you have already chosen us, that you have already forgiven us, Lord, and embraced us with your unfailing love. Lord, may you be pleased as we offer this song to you as our response to your great love. Thirsty, I
voices to the Lord. Oh, let it be a sweet sound to you, Lord. Let it be a sweet sound to your ear. Oh Lord, yes you are my King. Come on, church, lift our voices to the Lord. back all the highest praise and the glory to your most worthy name, who deserves all of this glory, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, God. We thank
Jesus. This is our response to your love, Lord. We will love you back, oh God. Hallelujah, Lord. And all the people who love the Lord, can you please say, Amen! Hallelujah! Hallelujah, Lord! That is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Is He good? Yes. Purihin ang Panginoon. Let's greet one another in the love of Jesus. After now, we will pray. Then tutuloy na po tayo sa napakagandang message. Come on, greet one another in the love of the Lord Jesus Christ. Happy Hearts Day. Taas natin ating mga kamay. Heavenly Father, lumalapit po kami sa iyo with a humble heart. Salamat sa buwan ng mga puso kung saan kami nagse-celebrate, nagre-renew ng aming pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa, sa aming mga pamilya na nagsakripisyo upang pagtagni-tagniin ang pamilya. Maraming hamon, maraming puot sa labas na umaatak sa amin upang paghiwa-hiwalayin, sirain ang mga pamilya. Pero pinerserve mo ang family namin. Ang church na Life Giver is a family. At naniniwala kami na ang impact nito ay tumutuloy hanggang aming mga tahanan. Maraming pamilya ang nasira, ngunit pinagtagni sa pamamagitan ng church na ito. And today we want to celebrate the beauty, the greatest project of God, marriage. And I hope that we will see it in view, Lord God, kung anong sinasabi ng Scripture. We love you, we thank you in Jesus' name, and everybody say Amen. Purihin ang Panginoon. Take your seats, please. Purihin ang Panginoon. Today we'll talk about marriage, and our text will be coming from Ephesians 5:22-23. Okay ba kayo upo ako minsan pag nangangawit ako ng konti? Nasisaryan po ako, dalawang anak namin ni Helen Kambal. May mga spot na, okay? So pwede kayong pumili. Can we go to Ephesians 5:22? Kasi po, bakit? Kasi why is marriage the greatest project of God in this tangible world? Yan ang tanong natin. Bishop, bakit po ang marriage ay ang pinakamagandang proyekto ng Panginoon sa mundong ito? Bakit hindi hinambing ng Diyos ang relasyon niya sa church? Diba? Sa gobyerno. Bakit hindi siya hinambing sa mga malalaking kumpanya katulad ng Amazon? Magandang company yan. Diba? Google. Diba? Ang gandang mga company yan. Ang Meta. Magandang company yan. Diba? Kung ano magagandang company katulad ng Dole. Diba? Philippines. Magagandang company. But why? Bakit pinili ni Lord ikumpara ang ganda ng relasyon ni Jesus kay Christ o kay Christ sa church sa pamamagitan ng church? Kasi ang pamilya pala o ang marriage is the closest reflection of love and respect relationship. Ayan, binuod na natin. Love and respect relationship. Pinadali niya by using love tapos using respect. Nagpo-portray ito sa bawat role ni Christ sa church, love, tapos role ng church kay Christ, respect. Bakit pa? Why is marriage the greatest project of God? Kasi it reflects the covenant love. Sabay-sabay nga, covenant love. Pagtitipan, no? Hindi lang siya kontrata. Mamaya papaliwanag ko yon. Pangatlo, I want to use the word mirror. Kasi it mirrors the loving leadership of Christ in this marriage. Gaano siya ka-faithful, tapos kung gaano ka-respectful yung response ng church. Kung gaano kamahal ng church si Christ sa pamamagitan ng pagre-respeto. Kung gaano kamahal ng church, ni Christ ang church. Siguro sa iba, madaling pintasan ang church. Madaling i-critic ang church.
But Christ will never critique the church because Christ is so much in love with the church. Like life giver, ang life giver, mahal ni Lord ang life giver. Pasensya na po kayo, mahal po ni Lord ang life giver since ang life giver is the member of the body of Christ. At hindi ho pipintasan ni Lord ang life giver at ang ilang mga magagandang churches sa labas. Lumalabas na papaano yun ang daming marriage bishop, papaano ang church ang nagmi-mirror, yung love ni Christ at ang church ang gagamitin ng marriage. Pero question is, bakit ang daming marriage na nagre-reflect ng hostility, away, puot, bangayan, cruelty, pagmamalupit? Di ba? Maraming marriage na kwento ng abandonment, pag-iwan, infidelity, pagtataksil. Mirror ba yun? Reflection ba yun? Is that tipan? So siguro yun ang tanong nyo. But I'm so sorry to tell you that even though marriages are failing and probably around 50% of all marriages in the world are bound to fail. Bound to fail. Ibig sabihin, 50% marahil ng pag-aasawa sa buong mundo ay patungo sa impyerno ng kapahamakan. I'm not talking about literal impyerno, but impyerno ng kapahamakan. But God chose to reflect the relationship between Christ and the church through your marriage. Kung katabi mo yung asawa mo, yes. Gusto ni Lord na mag-reflect ang relationship ni Christ at ng church sa pag-aasawa mo. Ang hirap paniwalaan, tama po ba? Tama po ba? Yung nun. So ngayon, tingnan natin mabuti. Lalatagin ko yung Ephesians para in order magkaroon kayo ng isang full view kung paano ito ipinakita. Can we go? Tingnan natin ayan. Dinivide ko na ayan. Yung una, ay ito ka na. Yan, yung una is yung introduction niya. Ito yung chapter 5. This is about marriage. Pag pinuntahan niya yung 21, that will be the introduction. Pag binaba natin yung 22, ayan dito, 22, tsaka 23, tsaka 24, yan, hindi niya na ito ka na. 23, nakbaba mo nga yung 22, 23, 24, yan yung wife. Tapos pag binaba mo yung 25 hanggang 30, 31, yun yung sa husband. Ayan. Okay ka ba? Gusto mong habulin yun, anak? Okay. Ayan. Baba mo. Tapos pagdating sa 32, yan yung team niya. You know, this is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. Hanggang 33. So, ganyan yan. So, introduction, 22 to 24 is about the wife. Tapos pagdating mo sa 25 hanggang 31, yan yung husband. Question, sino ang pinakamahaba ang instruction? Husband, ano? Yung babae, 2 verses lang, tama. Ibig sabihin, sa bahay, ang pinakatahimik, babae. Amen? Ang pinakamaingay, yung lalaki, kasi siya pinakamaraming role, tama ba? But ang nakakagulat, habang nilalatag ni Paul, ang issue, ayan, tama ka. Very good. Okay na yan. Very good, okay. Sige. Pagdating sa 32, di ba? Nilatag, introduction 21, submit to one another. Here comes Paul telling the wives their role in marriage, while 25 is about the husband, his role, his duty, and his responsibility. Pero pagdating sa 32, nagkaroon ng tinatawag nating, parang may twist, no? May twist. Parang tama yun, may twist. At ang sinasabi niya, actually, sabi ni Paul, hindi ko naman tinutukoy yung babae. Tsaka actually, hindi ko naman tinutukoy din yung lalaki. Pero sabi niya, actually, ang tinutukoy ko talaga dito sa paksa na ito, sabi niya, but I am talking about Christ and the church. It is so beautiful and awesome to know that Christ chose marriage as the exact reflection of what is happening in heaven. Ang pinili niya, yung pag-aasawa mo para sabihin kung ano ang relasyon ni Christ sa church.
at ano ang relasyon ni church kay Christ. Habang ang buong mundo sumasadsad ang marriage, binabouch ni Lord ang kanyang pagka-Diyos at pinipili niya pa rin ang pag-aasawa mo ang pinaka-eksaktong reflection ng pagmamahalan ng church at ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Kaya sabi niya, actually hindi naman yan ang pinag-uusapan natin, si babae, si lalaki. Pinag-uusapan natin dito, si Kristo, yung husband, tapos yung church ay yung babae. And today, it is my honor to reveal to you what is Ephesians 5. Are you ready? Ilan dito ready na? Pakita sa kamay. Now, ang goal ko ay hindi mag-spark ang romantic o i-rewind ulit natin at i-renew yung romantic kong pagmamahalan ng mag-asawa, but I think we will go more than that. And today, 5 bagay tungkol po rito. Una, bakit ang marriage is the greatest project of God? Kasi una-una, nilalantad nito yung gospel. In marriage, nilalantad ng marriage mo ang ebanghelyo. Marriage was designed to reveal the gospel. Dinisenyo ito upang ilantad ang ebanghelyo. Tingnan niyo sa 23. Can we go back to 23? Sabi niya, for the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church, the body, of which He is the Savior. Talon tayo sa 32. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. Ibig sabihin, ang marriage is not just for companionship. Magsasama ang mag-asawa, pero hindi lang pala ang pag-aasawa ay pagsasama ng dalawang mag-asawa. Hindi din to procreation o simpleng romantikong relasyon o ng pagpaparami ng anak. Diba? Pagsusuyuan, giliw, pagmamahalan. Ang marriage ay hindi lang din to stability na pagpapakita ng matibay na buhay. Pagkain sa bahay, di ba? Pagpo-provide ng mga basic needs, di ba? Pag-assure na secured, matibay ang finances. Which is, I think, papunta ang marriage doon lagi. Kailangan may kinakain tayo. No. Basically, ang marriage is a living parable of redemption. Ibig sabihin ng pag-aasawa ay buhay na talinhaga ng pagtutubos. Kasi pag binalikan mo yung verse, the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, tas ang pinakadulo, which he is the Savior. Si Kristo ang tagapagligtas, which nire-represent ni lalaki. So why is marriage the greatest project? Lumalabas that marriage visibly display the invisible gospel truth. Dinidisplay ng marriage mo ang ebanghelyong buhay sa katauhan ninyong dalawang mag-asawa. Bumababa sa inyong mga anak. Lumalabas ang ebanghelyo ay buhay. So ito na ngayon, balikan ko ulit. Sabi mo kanina, Bishop, that 50% of marriage are bound to fail. That is true. I think more than 50% will be failing, will go to destruction. But not in Christian marriages. So sinasabi rito ay Christian marriages. Hindi Hollywood marriages, hindi rin Halloween marriages. Dapat ang Kristiyanong lalaki at Kristiyanong babae as ang mas nakakaintindi ng ebanghelyo. Kasi ang ibang marriages, ibang hilo. Hilo sila. But not our marriage. Kaya people may not read the Bible, but as they look at us, they watch marriages. They watch a heavenly type of marriages. They watch a godly, Christ-like marriages. Ibig sabihin, yung mga Kristiyanong nag-asawa na ngayon, okay, preaches the gospel daily through their marriages. Mabigat. Kaya wala tayo dapat makitang mag-asawang Kristiyano na nagbabangayan habang nagbabayad sa grocery.
ng grocery kasi hindi siya Christian marriages. Kaya dapat marriages, sabi rito, doesn't illustrate romance lang. It illustrates the redemption of Christ. Dapat nagre-reflect ng pagliligtas. Hindi lang magkadikit ang labi o magkadikit ang balikat, magkadikit ang kamay. Marami na tayo nakikita magkadikit ang kamay na nagliligawan, di ba? Pero nagsusuntukan pagkatapos nilang ikasal. Hindi yun ang marriage natin. Ang marriage natin ay hindi lang romantikong paniniig o pakikiniig, hindi. Marriage doesn't illustrate romance, it illustrates redemption. Nire-reflect nito yung redemptive leadership ni Christ na may lalaking tagapagligtas sa pag-aasawa. Meron tayong isang lalaki, mga lalaki, makinig mabuti, na inaako ni Christ yung responsibility sa pamamagitan ng kanyang mabigat na pagsasakripisyo. Kasi itatawid niya ang kanyang mga anak at itatawid niya ang kanyang asawa sa bigat ng mga pagsubok at kaya niya yun. Kasi may leader na lalaking buhay. Hindi passive, hindi wallflower, kundi lumalaban. At ang sinasabi niya, kaya yan, lalabanan ko yan. Gagapang natin ito. Wala tayong nakikitang lalaking timid, di ba? Nagwi-withdraw, tumatakbo, umuwi ng bahay. Wala tayong nakikitang lalaki na masyadong emotional pero hindi affectionate. Nililigtas niya ang kanyang asawa sa kapahamakan kahit mawalan pa siya ng buhay. Kasi ang sabi ito, kung si Kristo ay tagapagligtas ng kanyang asawa, ng kanyang church, ganun din ang lalaki, lalaban, mailigtas lang niya at maituwid niya ang kanyang pamilya. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ko at mo at nating lahat ay nagre-reflect ng ebanghelyo. Na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo ay babalik muli. Dapat clear yun. Hindi lang naglalagay tayo ng mga picture o mural o whatever sa bahay natin na nagsasabing Kristiyano tayong pamilya, pero isinasa pamuhay natin kasi alam natin Kristiyano tayo. Alam natin kung anong gagawin natin, pero alam din natin kung anong hindi natin gagawin. Pero higit sa lahat, yung mga roles natin sa loob ng tahanan ay refleksyon ng galaw ng mabuting balita sa ating mga buhay. Andiyan ba kayo? Nilalantad niya ang gospel. Sabi mo nga sa katabi mo, nilalantad ang gospel. Are you okay? Pangalawa, sinasalamin niya si Christ at saka ang church. Ito'y salamin. Ang marriage ko ay salamin. So marriage mirrors Christ's headship and the church response. So ang pag-aasawa ay salamin ng pamumuno ni Christ. Salamin din siya ng tugon o response ng babae ang church. Puntahan natin. 2-3 verses lang binigay sa babae. And so tingnan natin, 22. Can we go to 22? Yan. Sabi niya, wives, submit yourself to your own husbands as you do for the Lord. The husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to the husband, as the church submits to Christ, so also wives submit to their husbands in everything. However, each of you also must love his wife, 33, as he loved himself. And the wife must respect her husband. So ayan na, salamin na. Pagdating dito, siguro maraming dalawang verses ito sa babae, 22, 23, 24. Pag nilatag natin yung sa lalaki, ang dami siguro baka aabot siya ng mahigit 7, 8, or 9 texts of verses. Tama ba? Pero hindi. Kahit na sa gaano siya kahaba, nagulat ako na napakadaling paigsiin. Kasi pag tinignan natin yung babae at ang role nito sa marriage, iikot lang sa iisang salita. Can you give me one word kung ano ang ibinigay sa babae? Anyone? Paulit-ulit dito. Sige. Exactly. Kahit nagaano pa kahaba ang prosesyon, di ba? Tutuloy lang tayo sa isang word. So ang tanong nila, mahirap ba maging babae sa loob ng pagsasama? Hindi ho, kasi isang word lang siya eh.
So what Christ did or what Paul did was to simplify the role. So what was the role given to the woman? There's only one word, and that is submit. The moment that word is neglected by the wife, it will always follow with one word, and that is the word chaos. Gulo. So bakit nagugulo ang pamilya? Kasi may hindi respectful o submissive na babae. Gulo. Diyan ba kayo? So kung maghahanap po kayo ng isang babae, hindi ho yung kinikilig ka. Hindi ho yung merong ka-affection kasi ang ganda ng katawan. Kasi yung katawan, nag-e-expand yung katawan. May mga katawang hindi pumipigil mag-expand. Para siyang universe. Ang lawak. Kung maghahanap ako ng isang katangian ng isang babae, ay ang kakayanang magpasakop. Maging sa panahon na hindi na niya gusto to. Yun. Andiyan ba kayo? So dapat sinasalamin nito yung ulo si Christ. So the husband reflects Christ's loving leadership. Ang asawang lalaki kasi larawan ni Kristo eh. Isa-isahin natin mabuti. Una, headship is not control but responsibility. Ang pagiging ulo yung lalaki eh, no? So ang pagiging ulo ay hindi control, kundi responsibilidad na tuparin ito sa pangako. Pangalawa, yung lalaki, hindi lang may responsibilidad bilang ulo, kundi hindi ito dominasyon. Yung lalaki ay may devotion. Pag nagtrabaho siya, uuwi siya ng bahay. Kasi may bubuhayan siya, may babantayan siya. Gusto ko yon. Pangatlo, Christ leads by serving. Christ lead by saving, not dominating. So meron tayong lalaki, magse-save ng family. Hindi mananakit ng pamilya. Meron tayong lalaki na nagse-serve. Kaya nakakakita tayo ng lalaki na pag uwi ng opisina, naghuhugas pa ng pinggan, nag-aayos pa ng kama, nagwawalis pa, nililinis pa yung garahe. Kaya ako, pag nakakita ako ng lalaki na nag-aalaga ng anak, alam ko yung lalaki mabait na lalaki. Kasi nag-aalaga ng bata eh. Hinahabol yung anak eh. Inaalagaan, nagpapalit ng lampin. May lampin pa ba? Isipin, hindi siya nagdo-dominate. Naku, ang role ni lalaki ay hindi mag-dominate, kundi iligtas. Kasi darating ang pamilya sa maraming kapahamakan eh. May lalaki na gumigitna sa pagitan ng kapahamakan at sa pagitan ng kanyang pamilya. Doon mo makikita yung pag-ibig. May lalaki na namumuno, hindi nagdo-dominate. So, sino nagdo-dominate yung babae? Hindi rin sinasabi nagdo-dominate yung babae. Kasi pag may nag-dominate, magugulo. So the wife naman reflects the church trusting response. Kasi ang reflection ni babae para siyang church eh, nag-worship, nagsiserve. Di ba ang church nag-worship, ang church nagsiserve. Ang church ay lumalabas, humayo para mag-win. Ini-extend ang kanyang social skill in order lumaki yung network ng pamilya upang lalo siyang mabuhay. So ang sawang babae ay larawan ngayon ng church. Yung submission niya sa kanyang asawa ay hindi inferiority, kundi pagduduktong, alignment. Yung church ngayon nagsasubmit, gaya ng babae nagsasubmit kay Christ, sasubmit sa kanyang asawa, because yung asawa niya kasi mabait, mabuti. His husband is good, his husband is faithful, his husband is loving. Kaya ang simbahan ay nagpapasakop kasi ito ay mabuti yung asawa niya tapat, at yung asawa rin niya ay mapagmahal. So kung si lalaki ay nagmamahal, namumuno ng pagmamahal, dapat si babae naman nagpapasakop. Pero ang pagpapasakop niya ay hindi pagbaba o pagyurak ng kanyang sarili.
Kapag itong dynamic na ito ay nagaganap sa isang church, nire-reflect nito yung authority and trust na nagaganap sa kaharian ng Diyos. Sa pag-aasawa, pinapakita ng Diyos ang nangyayari sa kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos epektibo, punong-puno ng pagtitiwala at pagmamahal habang tinutupad ng dalawang importanteng player sa marriage ang kani-kanilang role. Lumalabas, sinasalamin ni lalaki si Christ habang sinasalamin naman ng babae ang church. Kung ang bawat isa ay effective at nagko-concentrate in doing their role at hindi naghihintay na gawin mo muna yung role mo bago kita balikan. Walang ganun sa marriage na hintayin ko muna yung love mo bago ako mag-submit. O sabihin ni lalaki na hindi, mag-submit ka muna bago kita banatan ng love. Hindi ho yun, hindi ho prerequisite yung role niya para mag-response ako sa role ko. Pag ginawa ko natin to, again, magkakagulo ang marriage. Each one must concentrate in fulfilling their roles in marriage. And the role of others will be a reward to them, to him or to her. Kasi bakit? Dahil kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanin mo. Nagtanim ka ng pagpapasakop, may asawa kang uuwi na mamahalin ka. At dahil minamahal mo ang asawa mo, sa kabila na, huwag mo nang hintayin sumakabila siya, magkakaroon ka ng asawang nagpapasakop. At ang babae nagpapasakop ay mas maganda pa sa mga prostitute na kagaganda. Because submission is still beautiful in the eyes of God. Can I hear an amen for that? Gusto niyo ulitin ko ulit sa una? Amen. Okay. Para napagod na ako. Number 3, are you okay? Tumuloy si Paul. Sabi niya, actually, yung marriage, pagpapakita ng sacrificial love eh. So pupunta tayo sa lalaki dito. So ang marriage demonstrates sacrificial love at its highest level. Ang pag-aasawa ay pagpapakita ng pinakamataas na antas ng sakripisyo at pag-ibig. Tuloy tayo kay husband, 25. Can we go to 25, please? The husbands, taas nga kamay ng husbands. Parang ayaw magtaas ng iba. Okay ba kayo? Very good. Palakpakan natin ang mga babae, palakpakan natin ang mga lalaki, husbands. Yan na yung palakpak nyo. Okay. Baka hindi kayo abutan mamaya niyan. Okay. Husbands, love your wives. Just as Christ loved the church and gave himself up for her. Ganda lawak. I love it. Okay? So husband, love your wives as Christ loved the church, gave himself up for her. So this set na the highest possible standard of love. What Paul did was to set the standard. And then he proceeded, after telling the wives, giving you 3 texts, 3 verses, what is your role in marriage? Here comes Paul boldly telling the husband, this is our standard. Malaki ang role ng lalaki kasi malaki ang role ni Christ eh. Bago kahanapan ni Lord na malaking gagawin mo sa Kanya, sabi, Lord, wag mo akong sumbatan kasi mas marami akong gagawin sa iyo. Tama ba? So love, ano ngayon yung love niya? Kasi since ito palang marriage mo reflect the gospel, definitely the gospel kasi umiikot ang gospel with the what we call substitutionary sacrifice. Sabi ng substitutionary is ang pagpapalit ng pagkasakripisyo. Ibig sabihin, kung ikaw ang dapat mamatay, ang sabi ng Panginoon, hindi, palit tayo, ako ang mamamatay para sa iyo. That is substitutionary sacrifice. Ang sabi ng text that Christ gave himself up. Sabi rito, ibinigay daw ni Kristo ang kanyang sarili. Kanino? Sa church. I believe that the death of Christ is universal, that Christ died for all. Kasi maraming churches na nami-misinterpret ito. And they called it limited atonement. Sorry po sa mga words ko, no? Andiyan naman yan, kopyahin nyo, checkin nyo na lang. Limited atonement tells us
that Christ died lang for the few. Hindi raw siya namatay sa buong sangnilikha. Kasi hindi naman daw tatanggapin ng sangnilikha o ng sangkatauhan ang kamatayan niya. And so, hindi siya effective. So, bakit daw mamamatay si Christ na hindi effective? So, naniniwala sila na namatay lang si Kristo sa konti. Namatay lang siya sa mga born again. Sa mga kumilala kay Lord. I don't believe in that. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world. So, binigay niya ang kanyang kamatayan para sa buong mundo. Bagamat, sabay-sabay nga, bagamat, effective ito sa tumanggap. Ang problema nitong churches na ito, hindi sila naniniwala ang pagtanggap ay sangkap ng kaligtasan. So okay lang, hindi na ako makikipag-argumento ron. Okay? I believe that Christ died for all. But it is effective to those who will submit themselves. Diba? To the atoning sacrifice of Christ. Ito na nga. So tanong, kanino effective ngayon ang kamatayan ni Christ? Una, yung kamatayan niya ay ibinigay niya sa church. Kasi yun din ang tumanggap eh. Okay? So, bagamat ang Panginoon ay namatay para sa lahat, pero epektibo ito sa church. Kasi tinanggap niya ang Panginoon eh. Okay? So alis na tayo ron. Biyahe tayo pabalik dito sa ating pinupuntahan. So love, ito palang love ni Christ na ito ay gospel. At ang gospel nito, basically, ay pagkamatay niya. And so, kung pagkamatay niya, di sacrifice, sabay-sabay nga, sacrifice. Sa makatid, yung love ni Christ ay hindi lang suyuin ka, bigyan ka ng pagkain. Una-una, yung love ni Christ dun sa church, sabi niya, namatay ako sa iyo. This is the love that sacrifices. Pero sinasabi ni Paul, ito rin yung love na nagsasanctifies. Yung love ni Lord, love niya, nagsasakripisyo, yung love niya, naglilinis. Yung love daw ni Christ, naghahanap ng kabanalan, hindi lang happiness. Ang kanyang pagmamahal, patungo sa paglilinis ng babae. Yung church, ang babae eh. Yun ang kanyang asawa eh. Yun ang kanyang bride. Ang target niya, pakitaan ng sakripisyo yung babae, linisin yung babae, at higit sa lahat, pabanalin yung babae. Ibig sabihin, yung love ng Panginoon, hindi mura. Yung love ng Panginoong Jesucristo sa church, may cost, may gastos. Kasi ang mamatay, gastos yun eh. It is so costly. Yung pagmamahal ni Christ, piniling maging malinis yung partner. Nagiging masama yung babae, malaking kagagawan ng lalaki. Merong ang babaeng nakapatay pa ng asawa dahil may nangyari. Pero hindi ito nakita natin dito. Nakita natin dito yung initiative ng lalaki. Una, nagsasakripisyo siya. Pangalawa, naglilinis siya. Pangatlo, naghahanap siya ng kabanalan. Nagpupursu siya, hindi lang ng kaligayahan, celebration o kasiyahan. Naghahanap siya ng kabanalan, magiging standard ng loob ng tahanan niya. Nag-aabono, naglalabas, nahihirapan, namamatay sa sarili, ano pa, at pinili ang kabanalan higit sa kanyang dominance o ego. Ibig sabihin, kung yung asawang lalaki, siguro nagdadalawa kayong isip habang nagpipitch ako about kay Christ sa church. Naisip din ng mga lalaki na, teka muna, nagawa ko na nga ba yun? Yan, dalawa yan. Pwede naman yun eh. Matatalino naman tayo na kahit na iisang mensahe, nagdadalawa ito sa atin. Paano mo to i-reflect sa buhay natin? Lumalabas, when a husband loves sacrificially, he visually reenact the Calvary. Kaya kami ganyan, nung bata ako, yung bata yung mga anak ko, sabi niya, wala tayong pera, pero hingi tayo kay Lord. Sige, pagbalik ko, may pera tayo. Alam ng mga anak ko, pagbalik ko, makakabayad kami ng tuition fees eh. Pero nag-i-entail ng sakripisyo. Yung ibang lalaki, pag may problema sa tuition fee, ang gagawin, pupunta sa barkada, iinom. Paano mo maliligtas? Bakit ka magdadagdag ng gulo sa pamilya? May ililigtas ka, ililigtas mo yung anak mo sa tuition fees eh. Kung hindi, library ang aabuti nila eh, di ba? Hindi ako nagpaaral ng isang bata.
Marami sa atin sa life giver, isa pa lang ang anak, hirap na hirap na. Ang pinaaral ko, 5, ang hirap. Pero may lalaki na lumalaban. Di ba? Hindi takot sa paghihirap, hindi takot sa sakripisyo. Ibig sabihin, habang ginagawa ito ng lalaki, nire-reenact niya yung Calvary. Hindi sa parehong amount na ginawa ni Christ. Sino aabutin yun? Hindi ko kaya gawin yung ginawa ni Christ. Pero sana kahit konti, huwag tumakbo, ba't huwag umuwi ng bahay yung lalaki? O huwag siya umuwi sa nanay niya na, Nay, ayoko na, nahirapan na ako dito, ang dami kong obligasyon. No, ilaban niya. At ang panlaban, sakripisyo. Ang sakripisyo ay ang pag-ibig niya sa kanyang pamilya. So the cross now become visible in everyday living. The cross and what happened in the cross is being reflected in marriage. Kasi there is a husband who is willing to sacrifice and willing to sanctify the family. So wag mo akong pabilibin kung gaano kadami ang perang hinakot mo papasok sa pamilya. Anong dinaanan mong sakripisyo? Tandaan nyo mga anak, sa bawat graduation ninyo sa college, may tatay kayong nahirapan para bunuin yan. Kaya wag nyo siyang sagot-sagutin. Nang magaling na kayo mag-English, sinasagot nyo ang pamilya nyo, tandaan nyo, hindi ho kayo ang graduate ng college. Siya ho. Representative ka lang. Are you still with me? Kaya the cross becomes visible in everyday living. Kaya kung ang marriage ay may sacrifice, hindi mo na kailangan hintayin sa daddy mo, grabe, sama ng loob ko kay papa ko, bakit hindi man lang niya ako sinasabihan ng I love you? Hindi na kailangan, yung sakripisyo niya mismo is I love you. Huwag ka maarte dyan. Gusto mo pa ng I love you? Eh, ikaw nga, hindi ka nga nag-I love you. Nag-I love you ka lang kapag nangihingi ka ng pera. Amen? Hello? Kaya kung ang marriage ay may sacrifice, syempre may resurrection, may sacrifice, may gospel, meron sacrifice. Definitely, visible din ang resurrection araw-araw, gabi-gabi sa pamilya. There is resurrection. If the family is concentrating, portraying the gospel inside marriage, definitely resurrection will happen every day, every minute. Laging may pagkabuhay na muli. Woo! Purihin ng Panginoon. At hindi namatay si Christ para lang tayo bigyan ng komportableng buhay. Namatay si Christ para sa church upang iligtas ito at sabihin, wala ng kapahamakan hanggat ako'y buhay. Si Christ ay hindi ho namatay lang, siya po ay nabuhay. Ibig sabihin, secured na ang church ay mamahalin niya. Ang church ng Life Giver, may mga umalis po rito. And they spoke negatively about this church. I have a good news. Hindi ho tatalab lahat yon. Kasi mahal po ni Christ ang church na ito. Ayoko na magsalita sa susunod. Mahal ni Lord ang church. Kaya sabi nila, dapat ang minamahal si Christ, hindi ang church. Hindi ho. Para mahalin niyo po si Christ, dapat mahal po niyo yung babae niya. At wag na wag mong pipintasan yung babae niya. Kasi namatay siya para dito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya marriage is God's training ground for Christ-love church. Christ-like love. Number 4, pagpapakita ng sacrificial love. Kaya pag ang pamilya, Bishop, kailan kaya ako giginhawa? Puro sakripisyo ginagawa ko sa pamilya ko. Actually, maginhawa ka kasi that is love. Number 4, marriage is a sanctifying process. So number 4, bakit ang church ang project ni Lord? Kasi nararanasan ang proseso ng kabanalan. Ang pag-aasawa ay proseso ng paglilinis, hindi lang romance. Marriage is a sanctifying process, not just a romantic one. 26, tumuloy na siya. Babae, lalaki, mahalin ang iyong asawa. Tumuloy si Paul, 26. Ito na yung mahabang text. Purihin ng Panginoon.
Sabi, to make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word, and to present her to himself as a radiant church. Goal niya, without stain, ang goal ni Christ, walang wrinkle, or any other blemish, but holy and blameless. Tumuloy si Paul. Lumalabas na ang marriage pala ay parang workshop. Kasi, ano ba ang trabaho sa marriage? Bakit siya workshop? Kasi na-expose yung pride eh. Uy, may mayabang. May mapanumbat. May nanunumbat. Oh, na-expose ang pride. Workshop siya. Bakit? Kasi nakukumit yung sin eh. Sin is exposed. Pride is exposed. Next, sin is confronted. At dahil sa pride, meron pa palang pride. May anak tayong minsan mayabang. Uy, ba't lumalaki yung anak ko mayabang? Uy, bakit nanonumpat ito? O bakit sinaktan yung kapatid? O bakit may pananakit? Bakit may cruelty? Bakit may hostility? May away? May bangayan? Lumalabas siya sa bahay. Siyempre, yung grace mapapractice in a daily basis. Madi-disciple ang anak. At ang trabaho ni Christ, pupuntahan niyo yung text ng 26, ang goal niya sa babae, inamin ng text na hindi perfect yung babae. Hindi perfect yung church eh. Sino ba nagsabing perfect? Meron ba kaming karatula dyan nilagay na you belong to a perfect church? No. Ilan dito naniniwala hindi perfect ang church? Ilan dito naniniwala hindi perfect ang asawa mo? Kitaas ang kamay. Amen. Tama ba? Alam mo bakit hindi perfect ang church? Tanungin niyo ako bakit. Nandito ka eh. Dati ang ganda ng church namin, dumating ka. Siyempre, hindi ka naman perfect, tama? Tapos may bago ulit dumating dito, hindi rin perfect. Siyempre, dadami yung hindi perfect. Tama ba? Tama ba? Ako rin, hindi rin ako perfect. Pogi lang, tama po ba? Mag-amen kayo dyan. Okay. Sa mga basher ko, okay lang, hindi naman kayo kausap ko. Kami rito ay nagbubula-bula na rin. Pero nagpapalakasan kami. Tama ba? Hello? Lahat kayo ay may mga background na hindi magaganda. May mga ilan dito ang nakulong bago pumunta dito. May ilan dito ang nakasuhan. So bakit ako ngayon mag-e-expect ng perfect church? Walang perfect. Tama ba? Bakit? Ang pastor ay tao, hindi naman ako anghel. Bakit ganun ang pastor namin, humihingi ng sweldo? Bakit yung pastor namin namamasahe? Hindi ho ako anghel eh. Kung anghel ako, hindi ko kailangan ng pamasahe. Pagpikit ko, nandun na ako ulit sa isang lugar. Tama ba? Inamin ni Christ, ang sabi niyang ganon, the goal of Christ is to make the woman holy. Ibig sabihin, galing siya sa kanyang unholy stage or status. At ang goal ni Christ ay linisin yung babae ng salita niya. So kailan na, Bishop, pag galing tutong katabi ko, hanggang ngayon naninigarilyo pa rin siya. He's on fire. Bakit galing tutong asawa ko? Minsan pag galit na galit siya, bihira naman, nakapagmumura. Bakit galing itong asawa ko pag nagde-drive, lumalabas ang sungay at ang buntot at nakikipag-away? The reality is we are still unholy, right? Kaya lang ang sabi rito, but hindi titigil daw si Christ i-release yung word niya. Kasi isang araw, through His mighty word, di ba, generated word, yung salita ng Panginoon, mababago ang tao. Yung mga anak nyo, matitigas ang ulo, huwag nyo sabihin na, nagsisimba ka pa naman, tapos ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi. May mga issue sa buhay nila as we continue to preach the word. May mga word na yun ang magpapabago sa kanila at magpaparealize sa kanila. Sandali lang, inaaresto na sila ng Panginoon.
Kaya imbis na pigilan nyo, huwag ka na magsimba. Hindi. Magsimba ka nga para tamaan ka isang araw ng word. Isang araw may word na magsasabing mapait na, mapakla na ang sigarilyo. Tabako na lang. Isang araw, titigil sila sa kasalanan kasi the word of God cleanses us. Amen? Kaya sa pamamagitan ng, kaya ang target ni Christ, preach siya ng word of God tayo. Pag ganun, pastor, bakit ang tagal-tagal na namin nagsisimba rito pero ayaw mag-breakthrough ang aming finances? Hintayin mo yung word. The moment yung word ay nag-rhema na sa atin, magugulat ka, magmamanifest ito na magbabago ng ating mga buhay. Just as Christ cleanses the church through His word, ibig sabihin, our spouses now become instrument God uses to shape each other. Kaya ang galing mag-disciple ng lalaki sa asawa niya, ma, galinto yan. Sabi naman ng babae, papa, kasi galinto po yan. Hindi nyo alam na dinidisciple nyo ang isa't isa, maging ang anak nyo, until ang word of God ang maglinis sa atin. Actually, marriage doesn't just reveal who you married, but it reveals who you are. Kaya sa loob ng bahay, walang plastikan. Labas kung ano ka at dito mag-uumpisang magbago ang tao. That is why marriage is a project. It is not a moment. It is a project of God. Christ doesn't just love the church. He cleanses, He sanctifies her until maging malinis siya. The gospel is not just for forgiveness. Ang target ng gospel, lumabas yung magandang anyo ng babae habang ang lalaki ay patuloy na naglilinis at nangangaral ng mayap. Makapangyarihang salita niya. Ibig sabihin, hindi dinisign ang marriage palala yung dalawa. Nagbabago ang mga importanteng members at players nito sa loob ng bubong. So walang Christian marriages na yung lalaki palala at yung babae palala. Hindi po. Nagbabago habang umaakto sa kani-kanilang mga important roles o ang mga players sa loob ng bubong na ito. Kaya the spouse help shape each other spiritually. Yung grace ay executed kapag may friction, may forgiveness. Kapag walang pera, humihingi sila sa Panginoon at nakakakita sila ng araw-araw na milagro ng pagpuprovide ng Panginoon. Kasi kaya nga ni Christ ibigay ang buhay niya, what mo yung perang kailangan ng pamilya mo. Ang target ni Christ maging malinis. Ang target ni Christ maging malinis through the Word. Ang target ni Christ maging radiant yung babae magningning. Ang target ni Christ walang stain, walang bahid, walang kalawang, walang kulubot, walang wrinkle, walang blemish, hanggang maging holy, hanggang sa wala ka nang maipipinta sa babae. So the question is life giver perfect? No. But wait. Hintayin nyo. As we continue to preach the pure word of God, the result will be blamelessness. When? Soon. Sabi mo sa katabi mo, soon. Magbabago tayo lahat. Ilan dito ang nakaintindi? Taas sa kamay? Taas po ang kamay, mataas na mataas. Ang hindi magtaas na kamay, uulitin ko ulit ito. Purihin ng Panginoon Diyos. Number 5. Are you okay? Marriages, ang pag-aasawa ay namomodelo ang pag-iisa. Marriage models oneness without loss of identity. Ang pag-aasawa ay modelo ng pag-iisa. 28, tumuloy si Paul. Ang laki ng role ng lalaki. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed, they care for their body, just as Christ does the church. 30, for we are members of this body,
For this reason, yung lalaki ngayon will leave his father and his mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. Christian marriages will never adhere po, will never, apply divorce. God hate divorce. Hindi dahil sa wala na akong affection sa asawa ko, hindi, di ba? Bakit nagganito na nangyari sa kanya? Di ba? Nagka-amnesia na siya, nagkaroon na siya ng dementia, whatever, hindi iiwan nung lalaki yung kanyang asawa kasi ang goal niya maging isa. Walang lalaking anak ng Diyos na mang-iiwan ng asawa. Kundi lulunukin na lang niya ng buo yung kanyang asawa. At mamahalin. Walang luwa, lunok lang. Pagmamahal. Kaya sabi sa 31, and the two, sabay-sabay nga, and the two will become one flesh. Ibig sabihin, ang goal ng marriage, pagmomodelo ng pag-iisa, oneness. It is a shared life. Magsama, togetherness, shared life, shared purpose, shared then sacrifices. Hati, magsama sa hirap, magsama sa layunin, magsama ng buhay. Habang the husband remains a lalaki, a husband. Habang the wife remains a wife, the babae. Walang confusion sa gender. As a matter of fact, yung gender ang nagre-reinforce nung role. Kaya Christ, the lalaki is distinct from the babae and the babae is distinct from the lalaki. As Christ is distinct sa church, but Christ loved to unite himself with the church, as well as the church loved to unite herself with with Christ. Kaya Christ is distinct from the church, united with her. Dito papasok yung ganda. Dito na ngayon mamamangha ang Panginoon sa mag-asawa. Dito na ngayon mamamangha si Lord sa church. Na yung mag-asawa, habang tumatagal mag-asawa, nagiging magkamukha na sila. Si Dayan at saka si King, magkamukha na. Ilan dito naniniwala, mukhang magkamukha. Para na silang magkapatid. Sa sobrang galang ni King, pag dumarating si Dayan, nagmamano na siya sa sobrang respeto. Si Doc Dex at ang kanyang asawa, magkamukha na sila. Hindi lang sa t-shirt, hindi lang sa alahas, hindi lang sa relos. May mag-asawa, pareho sila ng damit, sapatos, pati yata underwear, pareho sila. Pinili nilang magkapareho sila, lalo na pa nag-a-abroad. So bakit kayo pareho? Kasi baka pag naligaw, madali ko makita. Kasi pareho ng sapatos ko. Ganon ang pag-aasawa. Nagiging kamukha mo yung asawa mo. Ilan dito ang kamukha na niya yung asawa niya. Kaya ayaw niya nang tignan ng kanyang sarili. Para kamukha ko, misis ko. Tama po ba? Kaya marriage reflects oneness of God. Oneness without erasing distinctions. You know, sabi ng Malakay, I hate divorce. Kaya kami ni Helen, hindi ako nag-abroad. Sabi ko, hindi ako mag-abroad. Matatawid ko kayo rito. Kasi ang hirap na magkahiwalay ang mag-asawa. Ang sarap magsama. Ang sarap tuyo, pareho ang ulam nyo. At ang pinakamasarap sa tuyo, nung hinihigop nyo na yung suka, nag-aaway ko, ito naman, wala, ang manhid mo naman, naubos mo na lahat, ano mo namang gusto ko yan. Kaya may mga mag-asawang iisa lang ang ulam na gusto nila. At kapag may mga tinga-tinga yung asawa nila, kinukuha, kinakain, sayang to. Sabi niya, merienda ko rin to.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. The goal is oneness. Sabay mag-church, sabay mag-serve, sabay mamalengke. You do palengke together. Pasyal together. Kaya nung isang araw, I was rebuked by God. Nag-a-abroad ako, pumunta ako sa churches. Sabi sa akin, ba't di mo sinasama si Helen? Wala naman kami pamasahe, mahal-mahal eh. Hiningi mo ba sa akin? Hindi. Enjoy ka dahil ikaw lang. Ngayon, kwento mo sa asawa mo, di ba? Sa church, ang galing-galing mo magkwento, pero sa asawa mo na, hindi, ang ganda, ayan ang picture, tingnan mo na lang. Nakakapagod magkwento. Sabi sa akin ni Helen, sabi sa akin din pala ni Helen, ni Lord, hindi kita pagpapalain. Sabi niya, mag-abroad ka kasama asawa mo. So, nung 50 years old ako, nangako kay Lord, sige Lord, sasama ko na po rin. Sabi ko, pamasahe, ikaw na bahala. Ako na bahala. And true enough. Kasama ko si Helen sa lahat ng lakad ko. Nakakatawa si Helen kasama kasi madali siya madapa. Pangalawa, si Helen, papanig ako, punta kami ng Scotland, pupuntahan namin yung palace, nandun sa taas eh. Sabi niya, ikaw na lang, dito na lang ako. Lord, ba't ko sinama pa ito? Ayaw naman pala sumama. Alam mo si Helen kung saan niya gusto? Doon sa souvenir store. Nag-approve pa kami souvenir store na pupuntahan namin. Alam niyo mga kapatid, hanggat bata kayo, mag-abroad kayo mag-asawa. Kasi pagtandaan niya panahon namin, ayaw na maglakad. Ang goal ni Helen, bumili ng yung trolley. Anong trolley ang tawag mo? Papa, bibili tayo trolley, may gulong. Sasakay lang ako nun, papanig na ako. Ang mahal-mahal niyan eh. Tawa na sumutulo ang sipong ko. Parang sinisiraan ko yung asawa ko. Magugulat ka na kapag mahal mo ang asawa mo, malalaman mo pa gaano mo mahal ang asawa mo, hindi ka makatravel mag-isa ka. Kasi si Helen, pa nag-travel kami, sagot na lahat yan eh. Eh ako, naku, ano nga gawin ko dyan? Ano yung mga ganito na yan? Naku, nalilito ako dyan. Hindi na. Kasama ko si Helen, sagot na lahat yun. Purihin ng Panginoon Diyos. At nagiging madali ang buhay kung kasama mo lagi ang asawa mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Last na po ako, promise, is 10:41. Number 6, ito'y tipan, hindi lang kontrata. Bakit pinaka-best na picture ang marriage? Kasi hindi siya tipan eh. Hindi lang, ito'y tipan eh. Hindi lang siya kontrata. Okay? Marriage is still the best illustration because it is covenant. Not only contract, but it is covenant. You have covenanted yourself with someone given by God. 31, for this reason, a man will leave his father and mother, be united to his wife, and the two will become one. This is a profound mystery, 32. I'm talking about Christ and the church. 33, however, each one of you must also love his wife as he loved himself, and the wife must respect the husband. So marriage is covenant. It is a tipan. Not only it is a contract, it is a tipan. Meaning, contract cannot, di ba? Covenant cannot be annulled. A contract can be annulled. But since marriage is not only a contract, it is a covenant, and then covenant cannot be annulled. Kasi ang contract, ang sinasabi ng contract, as long as you perform, a covenant says, even when it costs. Ibig sabihin, ang covenant was designed for lifetime, hanggat buhay. Ibig sabihin, ang tipan, hindi iiwan ni lalaki ang kanyang asawa. Christ will never abandon His bride. Never. Ang church na to, hindi iiwan ni Christ. Sorry po, hindi siya iiwan ni Christ.
Kasi hindi nag-aabandon ng asawa ang ating Panginoon. Okay? Kaya hindi lang siya kontrata, ito ay tipan. Kaya when a couple stays faithful through difficulties, they demonstrate God's permanence. The permanency of marriage is clear. Kaya marriage shows a love that stays. Bakit? Kasi Christ stays in marriage. Hindi nang iiwan ang Panginoon. Kaya ano ngayon ang pag-aasawa ko? Di ko to iiwan tong asawa ko. There will come a time na iiwan natin ang trabaho, iiwan din natin ang mga particular na role natin sa ating buhay para alagaan ang isang babae o lalaki na nangakong sasamahan natin hanggang buhay. Kaya as long as Christ is faithful to the church, marriage will remain God's chosen picture of love. Ang marriage mo ay picture ng pag-ibig ng Panginoon sa church. And so hanggat may katapatan at pananatili ng katapatan at pag-ako ng kanya-kanya mga role, ang pag-aasawa pa rin ang pinakamaganda at pinakamainam na larawan kung ano si Kristo sa church, kung ano ang ebanghelyo na may sakripisyo, na ang salita ay nagbabago ng buhay, hindi siya palala, kundi pabuti ng pabuti ang bawat important players sa pag-aasawa. Marriage reveals the gospel when a husband like Christ and a wife respond like the church, displaying leadership, joyful trust, and covenant faithfulness before a watching world. Sa Tagalog, na ihahayag ang ebanghelyo sa pag-aasawa kapag ang lalaki ay nagmamahal tulad ni Kristo at ang babae ay tumutugon gaya ng church na may pamumunong, may sakripisyo, pagtitiwala, na may kagalakan at katapatang hindi bumibitiw habang pinanonood ng mundo ang kani-kanilang mga buhay. Nandiyan ba kayo? Marriage is the greatest project of God. Yung marriage mo still the greatest project of God. At kung mag-aasawa po kayo, Lord, bigyan mo ako ng asawa na gagawin namin both ito. Kasi marriage is the greatest project of God because it is the clearest, pinakamalinaw. It is the closest, pinakamalapit. It is the costliest, may halaga. Okay? Na larawan. Okay? Of how Christ loved the church and how church responds to Christ. Ang pag-aasawa, ang pinakadakilang proyekto ng Diyos sapagkat ito ang pinakamalinaw, pinakamalapit, pinakamahalagang larawan na kung papaano iniibig ni Kristo ang kanyang iglesia at kung papaano tumutugon ang iglesia kay Kristo. Kung gusto niyo maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, pumasok po kayo ng bahay ninyo at mararamdaman niyo kung papaano tumutugon ang Diyos. At kung nais niyong pumasok sa kaharian ng Diyos, pumasok po kayo sa bahay niyo. At mararamdaman nyo kung paano nag-ooperate ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng reflection mo at reflection ng asawa mo at tugon ng iyong mga anak. Hindi perpekto ang pamilya, pero pinili pa rin siya ng Panginoon na pinakamainam, pinakamaganda, pinakamalapit. Hindi pinili ni Lord ang Quezon City Hall para i-reflect siya. Pinili po ng Panginoon yung pamilya mo. Bishop, hindi siya tapat. Bishop, hindi siya perfect. Kahit na hindi siya perfect, siya pa rin ang larawan. Pinakamalapit, pinakatama, at pinaka-perfecto. Recap ko, bakit pa rin ang marriage mo, ang project ni Lord, una, dinisenyo para ipakita ang ebanghelyo. Sinasalamin nito ang pagkapuno o leader ni Christ at pagpapasakop mo bilang babae, church. Pinapakita nito yung pag-ibig na handa kayo both magsakripisyo. Paggipit, sakripisyo. Diba? Lagi sakripisyo. Titigil yan hanggang magkaroon ng reward. Palinis, hindi parumi ang pamilya. Modelo ng pagkakaisa. Tipan siya, hindi lang kontra. Kami po ay tumugon sa isa. Nagdagdag pa kami
ng isang importanteng tao sa buhay namin. Nung una, disappointed kami ni Helen. Mali tayo, sumakit ang ulo ko. Pero hindi. Sabi ni Lord, hindi. Sabi niya, yung batang yan na minahal niyo ay maglilingkod sa Diyos. Kasi sinama mo siya. Hindi ko siya muna sinama sa church. Sinama ko muna siya sa pamilya ko. And eventually, naisama ko siya sa church. Hindi pa tapos si Lord sa marriage. Happy Hearts Day po sa inyong lahat. Amen? Gusto ko, pag uwi nyo, maging proud kayo sa marriage nyo. Ipagmalaki at piliting pagkaisahin hanggang maluwalhati ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Tatayo po tayo lahat. Let's pray. Hallelujah. Can we say hallelujah? Sabi mo nga sa katay mo, congratulations. Sabi mo kay Mrs. Congratulations. Kay Mr. sabi mo, congratulations. Amen? Hallelujah. Taas sa ating mga kamay. Heavenly Father, salamat po sa iyo. Ang bait mo po sa amin. Hindi kami perfect sa pagraran namin ng aming church at maging ng aming pamilya. Pero ang mata mo ay nakatugon sa amin. Nanonood ka sa aming mag-asawa. Tumitingin, naggagabay, nag-oobserba. Naghihintay ng isang yugto o taon o tanto rather kung saan pagpapalain ang aming pamilya. Ang bawat lalaki na nagpupursige na masaayos ang pamilya ay pagpapalain mo. Mga lalaking aktibo sa loob ng tahanan. Mga babaeng may respeto na gumagalang sa pinuno ng tahanan. Mga anak namin, nakakakitaan namin ng pagbabago. Pagmamahal sa salita ng Diyos. At ang nais na lang namin ay hindi lang matagumpay nilang buhay, na sila'y maakay namin upang kami magkaroon ng pamilyang buo sa salita ng Diyos. Magkaroon kami ng pamilya na mahal ang church. Hindi kalaban ang church, kundi mahal ang simbahan. Lord, nagbabangon ka ng leaders, nagbe-bless ka ng mga kumpanya, nagpapalakas ka ng may sakit. Pero ang aming prayers, isa sa prayers namin, itindig mo ang pamilya. Itayo. Mag-uumpisang humupa ang galit, kahinaan, pagkapikon, pag-aaway-away. Papalitan ng pag-ibig, pagsusuyuan, at pagmamahalan. Habang ang bawat bahagi ay nagsasakripisyo, nagbibigay at tumutugon sa kani-kanilang mga responsibilidad or role, nawa maging conducive ang bawat pamilyang life giver na sa loob ng tahanan namin makakakitaan ng liwanag mula sa labas na nagniningning ito sa liwanag na galing kay Kristo. May you bless each family as we portray the image of Jesus and of the church. And may our family be the reflection of Jesus and the reflection of the kingdom of God here on earth. May God bless your marriages. May God bless your family. And may God perform many signs and wonders, miracles inside your home, because your home is blessed. It is given by God. In Jesus' name, and everybody say amen. Hug your wife. How many are blessed? Sa mga single, i-date ang church.
lagi i-date ang church. At magugulat kayo, ay nako, puno kayo. Amen po ba? Raise your hands please. Purihin ang Panginoon. May the good Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling, make your stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you, may His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper, may you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when fellowship ends. Abundant life begins. God bless you po. Purihin ang Panginoon. Stay beautiful, strong, vibrant. God bless you. See you next week.